Yo guys, what's up? Welcome back again to my channel. So yun guys, ngayon guys update tayo sa ating channel at siyempre sa ating mga gapi at mga breeder gapi. And then bago ako simulan tong video guys, itong vlog update natin sa mga gapi natin, unahin muna natin yung shoutout. So shoutout tayo dito sa mga viewers, solid viewers, shoutout sa inyo. And shoutout kay Kuya Temp TV, ayan, unahin natin siya. So shoutout kay Kuya Temp Fish Yard. Ayan, nakakatuwa kasi ano siya, viewers pala natin siya, nanonood siya natin sa channel natin guys. At nakakuha rin pala siya ng tip sa akin about sa pagkeeping ng gapi. And then natuwa ako dun sa nakuha niyang tip na yun nga yung sa tank natin na 1:1 or 5 gallon or max na yung 5 pieces ng gapi or 8 sagad na ganun. Nakuha pala niya sa atin yung guys. And then nakakatuwa kasi meron tayong subscriber na ayun, si Kuya Temp Fish Yard. Tama ba, Kuya Temps Fish Yard? Ayan. So shoutout sa iyo sir at thank you so much kasi nanonood ka, itong idol natin. At magaganda ang gapi niya guys. Kung ano nga lang guys kung taga dito nga lang siya sa Manila, siguro napuntahan na natin yung ano niya na palaisdaan niya kaso malayo ata si Kuya dito. Hindi ko alam kung taga Davao pa siya or hindi ko alam kung taga Davao siya. At yun nga, alam ko taga Davao siya, so malayo yung location niya kaya hindi natin din mapuntahan yung sayang naman kasi 'di ba? Kapag taga dito, na binibisita rin natin lalo kapag malapit yung kaya puntahan. Ayun, shoutout sa iyo bossing. And then shoutout din dito kay Kuya si Sapsap. Ayan, bagong subscriber ko at ayan, sinubscribe ko rin siya kasi nakita ko yung video niya, in-upload niya kahapon. Siya yung ka-negosyo ni Sir Hendrix Backyard. Ayan, siya yung kasama niya doon sa massive farm nila, si Yo Sapsap. Ayan, kay 4N, basta tanong ko ito kayong channel ni Sir na ilalagay ko na lang sa screen. Ayan, lalagay natin yung channel ni Bossing. Tapos yun, shoutout sa inyo Bossing. And then sunod na shoutout si Gapines TV. Ayan, solid supporters ko yan, lagi nanonood sa akin yan. And then kumukuha sa akin ng materials gapi yan, gumawa na ng P-Dirt na nakakuha na rin ng ayun, unang-una niya kinuha P-Dirt. And then next doon niya yung full gold natin guys. Kapag mag-aabil siya, kuha siya ng full gold natin. And then mamaya guys, may papaship ako sa kanya dito yung ano niya, MSSBT niya guys. Yan, kanya yung isang trio dyan at mamaya papaship natin. Yun ang usapan namin. And then yun guys, shoutout sa inyo lahat. Thank you sa suporta. And then sa mga viewers ko, subscribe nyo rin sila kasi malaking tulong yun sa amin, sa mga mini subscriber na nagbablog about gapi fish keeping. At thank you sa lahat na nanonood. Thank you sa inyo kasi sinusuportahan nyo kami. And then subscribe nyo rin yung channel nila guys kasi may matututunan din kayo sa kanila. At para sa mga newbie, may matututunan din kayo guys kasi newbie din naman kami guys, lagi naman kami newbie. Ayan, pero mas maganda na meron kayo napapanood din sa mga ibang fish keeping para magkameron din kayo ng ibang idea kung paano nila i-keep yung mga gapi nila kasi may kanya-kanya tayong way kung paano natin i-keep yung gapi natin ng healthy. Ayan. So ayan guys, thank you so much yung shoutout sa inyo guys. At sa mga magpapa-shoutout guys, huwag kayo maya mag-comment nire-replyan ko naman kayo. At lagi akong active sa aking YouTube at nagre-reply talaga ako. And then yun guys, pagpapatuloy ko na pala tong vlog natin about sa ating mga gapi. Ayan. So ito yung mga female natin ng MSSBT. Meron dyan, madami dyan. Dito may sineperate na akong isang Freggy RDSS female. Ayan, malaki na yung tiyan niya. Sayang naman kung kainin yung anak. So mag-isa na lang ngayon siya dyan. Ayan. Ganda guys. Itong female na to medyo botchog talaga at para siyang mataba. Ayan, masigla. Ayan, at malusog. Ayan guys, so hintayin natin to mag-drop. Sana mag-drop to. At ito pinagsama ko rin pair. Ito talaga yung selection ko. Ito talaga yung gusto ko, pati sa male. Ayan, so sana ito mag-success to guys. Ayan, medyo blurred kasi against the light na naman, may araw na kasi guys. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, so, dito yung mga MSS BT natin na for sale. So isang trio na lang guys yung available dyan. Isang trio na lang. Ayan. So sana may gumawa na rin ng isa. Comment lang kayo. Basta around NCR yung kaya ng lalamove guys. Ayan. Padala natin yan. Kasi ito naman yung breeder natin ng full gold. Until now, wala pa din. Hindi pa rin siya nabubuntes. Ayan.
Ayan, dalagang-alaga sa akin yan sa water change yung mga breeder natin para healthy. Ayan, kita naman natin kung gaano sila ka-aggressive. Ayan, para healthy guys. Ayan, malinis lagi yung baba. So, kung nagpapalit ako dyan guys, tinatanggal ko lang talaga yung dumi. At hindi ko dinadamihan yung pagtanggal ng tubig. Siguro 5 or 10% lang para maintain pa rin yung beneficial bacteria sa loob ng tank. So, huwag magkakalimutan maglagay ng asin. So, yun yung bago kong ginagawa guys. Di na ako nakakalimot maglagay ng rock salt. Rock salt dapat guys. Saka pa naglalagay ako ng rock salt guys, tinatarget ko talaga yung mga gilid-gilid na yan. Diyan ko nilalagay yung mga asin. Binubudbud ko dyan guys, tas gitna. Kasi para kung may sakasakali may parasite man na nasa sulok, mapatay nung tapang ng asin. So kasi yung mga parasite guys, parang mga bulate yun na maliit. Minsan puti, minsan pula. Pag pumasok yun sa katawan ng ating gapi or nakain nila, wala na, expected yun na guys, papayat na yun, mamamatay na yun. Kasi uubusin nun nung kung ano yung nakakain ng gapi, sila lang yung kumakain sa loob nila ng gapi. So wala, useless yung kain nila. At minsan nga hindi na kumakain yung gapi kasi naapektuhan na yung mga nila sa katawan. Ayan. Kasi ito guys, kung napapansin nyo guys, itong HB Blue ko dito, at mag-isa na lang tong unang nag-drop na female dito. Ayan, mag-isa na lang siya dyan. Ayan, siya, pahinga. So pahinga kasi nag-drop, diba? So ayan, ang laki na niya, diba guys? Ayan, pahinga ngayon siya, at kaya tinanggal ko din dyan kasi sobrang bully niya. Kung makikita nyo lang guys, mamaya pa ito sa inyo, sobrang bully niya talaga. Parang ito, ayan, binubulin nila yung male ko. Ayan, pero ayan, pagsasamahin ko lang yan dyan kasi matanda na rin yung male, kaya kailangan makasundot yan para kahit pa paano meron tayong preggy female ng ating feeder. Ayan, kasi ito naman yung second set ko ng RDSS na breeder. Ayan, for sale dapat yung male na yun, so napag-decide ko na hindi na lang, pero may available pa naman akong trio. So sinama ko siya sa dalawang na-select kong female. Ayan, so hindi nagustuhan ko, so lang to, option para pang cross sa magiging anak ng isa yung pair. Ayan. Dark ears kasi yung male na to, saka snake skin, saka malapad yung tail na medyo pa half moon, so kaya kinuha akong breeder. Ayan guys. Tapos dito guys, wala na dito yung pair, ay dalawang female feeder na pangit na may sakit na. So naglagay ako dito ng MSBT ko na medyo bata, MSSBT ba yan? Ayan, nabubulol ako pag yan yung bird. So sa akin ito yung select ko sa female ko at sa male. Ayan, so may pair dyan. Ayan, nag-breed na rin ako. And then ito guys, ito na pala yung HB Blue natin. Kung nakikita nyo yung male guys, ayan, nakita nyo ba yung male? Punit-punit yung tail, as in durog-durog. Kahapon guys, mas kawawa yan, parang mamamatay na, pero ngayon recovery na siya, tumututok na siya ulit. Kasi ito nanganak din tong female na to, pero ito hindi nang bully, yung isa nang bubuli talaga. Sobrang aggressive niya mambuli. So ito guys, nanganak din to ng mga 5 piraso. So meron ako mga kulang-kulang 11 pieces na fry ng HB Blue. So ayan, meron naman na tayong fry. Kailangan pa natin ito mapadrop pa ulit ng second generation ng anak nila para may pang-cross tayo at ma-maintain natin yung line nila guys. Ayun. Yan, ang bully, diba? Tingnan yung ginawa sa male nyo. Gaya na mangyayari guys sa male nyo kapag yung female nyo is sobrang dominant doon sa sa cage niya, sa lagayan, sa tack. Talagang nanggugulpi ng lalaki yan. Ayan. Ginulpi niya ako, kawawa. Kasi nalagay ko sila sa cage. Hindi ko napaghiwalayin, nakalimutan ko. So ginulpi ng female. So ayan, pagkakita ko, punit-punit. So babalik naman yan guys, basta alaga lang sa good water condition. Asin-asin, babalik yan. Ayan, update ko na lang din kayo pag bumalik na siya sa dati niya, itsura ng tail niya, itong male natin. Pero kahit pa paano, gumaangin lang yun. Nakatulong pa ata. At dito guys, ito available RDSS to. Mas maganda yung male nito kasi sobrang half moon. Ayan. So available to. Ayan, available yan. PM lang kayo guys sa aking Facebook account. Ayan, kung gusto nyo scorein tong available trio natin, napakamura lang yun guys. As dito guys, yung mga reserve female. Ayan, may RD pa dito na parang medyo juby na gustong gusto ko yung tail kasi dark siya. Ayan, so maganda yung pattern. So akin yan at yung gold na yan, na big mama na rin, at yung feeder tayo ng piso big mama, laki nila.
So, dito may mga fry. Wala na yung tuxedo ko. Fry na lang nandyan. Ang tuxedo ko at 2 pirasong fry ng P-Dirt. At isang MSSBT na fry. Ayan. Ini-update natin guys sa ating gabi. Ayan. So, sa mga nagtatanong guys, yung water change ko is sa mga ang regular na is sa loob ng 1 week. 2 beses na. At kung napapansin nyo guys, malinis yung mga tank natin. Ito, bagong set kasi ito. Pati ito. Ito, malinis ito kasi lagi ko na tinatanggal yung poop niyan. Alaga na ako sa poop niyan para condition lagi yung ating tubig, yung water quality sa mga breeder kasi yan yung iniingatan natin. And then yung about sa feeding guys, sa feeding ko niyan, once na lang or pag okay, pagpansin kong gutom, twice, pero malayo yung pagitan ng oras kasi taglamig na guys. Hindi na talaga ako naglalagay ng masyadong pagkain. Hindi kagaya ng summer, 4 times umaabot yung feeding ko. Minsan, di ba? Ano yung pag umaabot, nagigising ako ng maaga. So ngayon, once na lang talaga, sobrang ingat ko na lang sa mga kapit ko ngayon. Kahit nga sa mga fry guys, sa mga mag-1 month pa lang, once na lang talaga kahit sa BBS. Ayun guys. So, punta tayo sa mga full cook natin guys. Ayan guys. Ito ngayon guys, papakainin ko to ng papakainin ko sila ng decapsulated kasi mamaya pa ma-hatch yung yung BBS ko mamaya pa alas 4. So decapsulated muna ngayon. Alas 12 tapos mamaya yung mamaya naman yung yung BBS na live food. Ayan. Kasi ito yung kabila guys. Nakakahabol naman sila dito. Ayan. Basta sila yung magkakasama guys. Ayan. Full gold din yun guys. So ayan, malinis na yung tubig nila. Cycle na cycle. Ayan. Tapos dito ko guys, nag-set up na pala ako ng food crate dito. Food crate na trapan. Ayan. Dati ko itong ginagamit. So dito na yung mga fry ng HB Blue. So marami-rami na sila dun guys. Ayan. Nakakatuwa, may HB Blue na tayo fry. Tapos yung pastel dito guys na isang female, wala na. So far wala talaga. Inalis ko na siya. Nung inalis ko, namatay na rin. So ito na lang, may isa na lang tayo dito at 2 male. And sana dumami to, itong cross breeding na to. And yun lang guys, yun lang yung update natin. Update natin ngayon guys sa ating mga gabi. Ayan. At shoutout dun sa mga na-shoutout ko kanina. At sa mga nagpapa-shoutout, comment lang kayo. At sa mga may tanong sa mga kung paano mag-keep ng ganito, ganyan, maraming katanungan. Sige, sagutin natin guys hanggat alam natin yung na-experience ko. At alam natin yung ganun tinatanong ng mga viewers natin. And then yun lang guys, kita na lang tayo sa next vlog. Shoutout sa inyo. Peace, yo.